Yan, magandang hapon po. Unang-una gusto kong batiin lahat ng solid followers po natin dito, yung palaging nakatutok po sa ating mga pinopost, laging nagsishare at laging nakasuporta sa PNP, sa mga nagdarasal, kasama namin nagdarasal para sa kapayapaan, sa mga nagdarasal para sa ating mga pinuno, lahat ho ng mga kababayan natin na nakiki-cooperate po sa atin para mapanatili ang kaayusan, kapayapaan sa ating mga barangay, sa ating mga bayan. Meron lamang po akong gustong i-share sa bawat isa dahil ang dami pong nag-PPM sa akin ng mga ka-good vibes ko, mga solid fan po natin yan, mga followers po natin na kinukuha nila yung aking opinion tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Nakikibalita sila kung ano yung mga latest updates sa PNP, sa bansa natin. At syempre dahil hindi ko po kayang sagutin lahat, especially yung mga nagtatanong na alam mo naman kung may bahid ng pamumulitika. At ang tinatanong ko na lang po ay yung mga bagay na related po sa safety, security ng ating mga kababayan. Siyempre yun po yung tungkulin namin, ang mapanatili ang kapayapaan ng bawat isa. At sa mga bagay na hindi ko na po saklaw, hindi ko ho kabisado, ay hindi ho tayo nagkukomento doon dahil limited lang po ang ating kalaman. At maaaring yung ating kalaman ay hindi po legit o narinig din lang natin. Kaya hindi ho tayo nagkukomento sa mga bagay na tulad ng tama ba yung ganito, tama ba yung ginawa ni ganyan. Dahil alam po natin na marami din po dito sa followers natin ang sinusubok lamang po tayo kung hanggang saan yung ating talino, hanggang saan yung ating kalaman. At alam po natin yan, batid po natin yan. Gusto ko lang i-share sa bawat isa na ang buhay natin dito sa mundo, lahat ng bagay dito, maging ang buhay natin ay temporary lang. Kapag sinabi nating temporary lang, may hangganan. Kapag sinabi nating may hangganan, ang lahat ng bagay na pinaghihirapan natin, mawawala din yan, iiwan din natin yan sa atin. Hindi natin yan madadala kung saan man tayo mapunta. At kahit na tayo'y buhay pa, kung tayo'y nasa edad na, senior citizen na, matanda na, hindi na rin natin yan pakikinabangan. At totoo na ang mga bagay dito sa lupa, may papamana po natin yan sa ating mga anak na siyang magsisilbing malaking bagay, malaking tulong natin sa kanila. Yung hindi na natin maipamana yung hirap ng buhay na naranasan natin. So hindi natin pwedeng sisihin o hindi natin mabiblame yung mga taong nagpapakahirap, nag-iipon para meron silang maipamana, dahil alam naman natin na mahal na mahal din nila ang kanilang mga anak, gaya ng pagmamahal din natin sa ating mga anak. So hindi po natin kailangan i-blame yung taong nagpapakahirap para kumita ng pera. Although doon lang ho tayo sa legal, di ba? Nais ko lang pong sabihin na bigyan ho natin ng panahon para tingnan yung ating tunay na layunin kung bakit tayo nabubuhay. Ano ba yung talagang gamit ng pera? Ano ba yung talagang gamit ng bahay? Ano ba yung purpose natin dito? Ba't ay nilikha ng Diyos na nandito tayo sa mundong ito? Diba? Hindi naman siguro nilikha tayo para sa unang-una po dyan, nilikha ho tayo dito at ang mga bagay dito sa lupa, lalong-lalo ng pera, ay kasangkapan lamang natin yan para makapamuhay tayo ng tama. Pagka sinabi nating tama, makakapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng lumikha sa atin. Ibig sabihin po nun, gamitin natin yung pera para maging mabuting tao, para masunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho sinabi ng ating Panginoong Diyos magpakayaman tayo, magpakasarap sa buhay, lumimot sa Kanya, which is nangyayari po yan sa maraming tao ngayon na kapag sagana na sila sa pamumuhay nila, nakakalimutan nila yung reason kung bakit sila nilikha ng Diyos, niloob ng Diyos na maging maranya sila sa buhay, maging mayaman sila, na mas blessed sila kaysa sa iba. May purpose po yan. Huwag po tayong palaging nakatuon doon sa ating mga prinsipyo na pinaghirapan ko to, kaya para sa akin lang ito. Hindi ho. Kung hindi yan niloob ng Diyos na maging mayaman ka, hindi yan niloob ng Diyos na maging successful ka, wala ka, hindi mangyayari yan. Pero niloob yan ng Diyos na maging successful ka sa buhay dahil ang gusto ng Diyos, maging tulay ka para maabot niya yung mas maraming tao. Kaya huwag ka pong manahan sa sarili mong lakas at sa sarili mong talino na nakuha mo lahat ng kayamanan mo, ng ipon mo, ng blessing na meron ka ngayon dahil sa talino mo, dahil sa lakas mo. Hindi ho. Nakuha mo yan dahil ibinigay yan ng Diyos sa'yo, itinakda yan ng Diyos sa'yo, hindi mo yan itinakda sa sarili mo. Kaya shout out na lang sa mga taong higit o lubos-lubos na nagtitiwala sa sariling talino, nagtitiwala sa sariling kakayahan dahil daw sa nakuha nila ang success, dahil daw sa sipag nila, dahil daw matalino sila, nag-aaral sila mabuti. Pero tandaan nyo ito, unawain nyo po ito mabuti.
hindi ka magiging successful kahit ikaw pang pinakamatalinong tao, kahit ikaw pang pinakamayaman na minana mo lahat ng kayamanan ng magulang mo. Kung luluobin ng Diyos na ikaw ay masaglak sa hirap, kahit laking mayaman ka, maghirap ka, mawawala yan sa'yo. Kung luluobin ng Diyos na kahit ikaw pang pinakamatalinong estudyante ngayon, kung luluobin ng Diyos na mamumuhay ka lang ng mahirap, kahit anong talino mo dyan, kahit anong pag-apply mo sa trabaho, kahit anong pag-iipon mo, hindi ka yayaman, hindi ka asenso. Dahil sa maniwala kayo sa hindi, ang Diyos lang talaga nagtatakda kung anong magiging future natin. Huwag tayong masyadong nakafocus sa mga sarili nating lakas. Hindi po totoo yan. Dahil kung totoo po yan, napakarami kong kakilala, naging kaklase, nakasama, masisipag po sila, higit na mas matatalino kaysa sa akin, may pang-aral, mas mayaman. Pero tingnan mo, hindi naman sila lahat naging successful, diba? Meron din ako mga classmate na mababait naman, hindi sila masasamang tao. Pero bakit niloob ng Diyos na hanggang ngayon naghirap pa rin sila, simple pa rin yung kanilang pamumuhay, samantalang yung makilala ko na tambay-tambay lang noon, hindi naman kasipagan, hindi naman matalino, nangungopia lang, but naging successful sila sa buhay. Ibig sabihin yan, may nakita ang Diyos sa kanila at gusto silang gamitin ng Diyos para maging blessing sa iba. At nakita rin ng Diyos na itong si taong ito, kahit mabait ito, kahit matalino ito, kahit masibag ito, baka nakita na ng Diyos na magiging perwisyo lamang ito sa kapwa niya, o magiging mas masama lang ito, baka mawali pa ito sa kanya. May mga ganong bagay na dapat nating i-consider. Kaya naniniwala ako na hindi sapat na mabait ka lang, hindi sapat na matalino ka, hindi sapat na malakas ka, hindi sapat na magaling ka para maging successful ka sa buhay. Kailangan talaga dito, hihingin mo yung kamay ng Diyos para i-bless ka, para i-allow yung mga bagay, yung mga paghihirap mo na makuha mo yung dreams mo, di ba? Pero hindi lahat din ng nagdarasal sa Diyos na gusto nilang maging successful sila dito sa lupa ay binibigay ng Diyos. Balikan natin yung sinabi ko. Kapag nakita ng Diyos na ang intention mo pagdating ng araw ay magiging perwisyo ka sa kapwa mo, bakit pa lulubin ng Diyos na maging mayaman ka, di ba? Na maging successful ka? Kung nakita ng Diyos na in the future magiging dahilan lang yan para mapunta ka sa impyerno, di ba? Napakasarap pag-aralan itong ating buhay, yung mga nangyayaring problema, pagsubok sa ating buhay na minsan talaga gawa din lang natin yang mayan. Pero napakasarap ilakip yung plano ng Diyos kung bakit nangyari yung mga bagay na yon. Dahil naniniwala ho ako na God is in control. Yung mga nangyari sa government natin, sa bahay natin, sa kapwa natin, sa barangay natin, sa bayan natin, God is in control. Kahit anong pagrereklamo mo dyan, pagbabagulbol mo dyan, God is in control para mong kinakalaban ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa na lang, ayaw mo ng leader na ito, pero nanalo siya. Naging halimbawa na lang itong isang mayor na ito, tumakbo, nanalo, ang daming galit sa kanya, ayaw nila na siya ay manalo, pero bakit nanalo siya? Ibig bang sabihin nun, hindi siya nakita ng Diyos na siya ay masamang tao, na siya ay tamad? Wala bang ginawa ang Diyos? Nagpabaya bang Diyos? No, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Mas magaling po ng higit ang Diyos sa atin. Mas alam niya po yung makakabuti sa mga taong yun kaysa sa atin. Ngayon, itaas natin yung ating example. Kung naniniwala kayo na God is in control, tatanggapin mo kung ano man ang klase ng gobyerno meron tayo dito sa Pilipinas. Sinabi ho sa Biblia, di ba? Sige, i-apply na natin to kung naniniwala kayo sa Biblia. Walang pamahalaan na hindi niloob ng ating Panginoong Diyos. Dahil God is all-knowing, di ba? Alam ng Diyos yung nagaganap at magaganap pa lamang, alam niya na yan. Pero bakit inalaw o hinayaan ng Diyos mangyari yun? Bakit hinayaan ng Diyos yung pamahalaan ni Ramos noon? Maraming may ayaw din, may opposition din, maraming nagdarasal na ayaw nila itong taong ito na maging leader. Pero bakit hinayaan niya ng Diyos? Bakit siya naluklok na presidente? Maraming ayaw kay Erap, pero nung time niya, bakit niloob ng Diyos na magkaroon ng pamahalaan under niya? Bakit niluklok ng Diyos si President Noynoy Aquino? Gayong marami ring nagdarasal na ayaw sa kanya, may opposition din, hindi rin buo ang sambayan ng Pilipino sa pagboto sa kanya. Meron din siyang mga katunggali. Bakit niloob niya ang pamahalaang Aquino? Bakit niloob niya ang pamahalaang Gloria? Diba? Bakit niloob niya ang pamahalaang Rodrigo Duterte?
Di ba? Bakit niloob niya ang mapamahalang ito? Bakit niloob niya na magkaroon din, na makabalik din sa posisyon ang mga Marcos? Di ba? Ngayon, magrereklamo kayo. Saan ba kayo nagrereklamo? Doon ba sa iniluklok ng tao? O doon sa Diyos na hinayaan niyang maluklok ang mayan? Di ba? May magagawa ka ba kung niloob ng Diyos na mangyari ito? Diba? Ang tanging mo lang magagawa dyan, manalangin ka. Dahil niloob yan ng Diyos, meron siyang dahilan. At the best ang kanyang dahilan. Dahil Diyos yan eh. Always the best. Yung mga dahilan natin na ganito, ganyan, dapat hindi yan nanalo kasi ganito yan eh, ganyan yan eh. Yan mga alibis lang natin yan bilang mga tao. Pero ang Diyos, may dalawang reason yan. Dahil Diyos yan, hindi lang dalawang reason. Maraming dahilan yan kung bakit hinayaan niya ang isang pamahalaan, isang organisasyon na mabuo. Diba? Kung naniniwala ka na may Diyos. So ano ba? Ano nga ba yung mga dahilan ng ating Panginoong Diyos? Bakit niloob niya na magkaroon ng pamahalaan na ganito? Diba? Niloob niya na magkaroon ng Estrada, gobyerno ni Estrada noon, pamahalaan ni Estrada noon. Niloob niya mayroong Gloria Macapagal Arroyo, naging pangulo rin si Noynoy, naging pangulo rin si Presidente Duterte, hanggang ngayon si Marcos. Bakit niloob niya ang mga ito? Despite na maraming against, may opposition. Diba? Ito po yung lagi nyong tatandaan para mapanatag yung kalooban nyo. Kasi ito, pinag-aralan ko to, inunawa ko to palagi kung wala akong ginagawa. Iniisip ko, ano bang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Diba? Hanggang sa maisip ko, ito unawaan nyo rin ha, hanggang sa maisip ko na ang Diyos, napakatalino ng Diyos, napakagaling ng Diyos. Patas siya. At hindi lang siya mabait, hindi lang siya nagbibigay ng blessing. Nagpaparusa din siya. Diba? Ngayon, pwede nyo itong unawain. Ang Diyos, niloob niya na magkaroon ng pamahalaang ganito for two reasons yung nakikita ko dyan. Kung hindi ako nagkakamali, ang unang reason ay to bless the country and people. Sabi ng Diyos, gagawin kong presidente ito dahil nakikita kong kaya niya, may magagawa siya, at para i-bless ko ang mga nasasakupan niya. Diba? And ano yung pangalawa? Dahil Diyos siya, hindi lang siya nagbi-bless, kaya niya ring magparusa. Ngayon, ilalagay ko ang taong ito, mamumuno ito, dahil maraming suwail sa bansang yan. Gusto kong parusahan ang bansang ito, gusto kong parusahan ang mga taong ito. Diba? Nagigets nyo ba yung point ko? Ngayon, para mas maunawaan mo at mas matanggap mo, humarap ka sa salamin. Ako, humarap tayo sa salamin. Tapos kausapin natin si Lord. Habang kinakausap natin si Lord, Lord, ito ako, nakaharap sa salamin. Ngayon, kausapin mo ang sarili mo. Tayo ba na mga Pilipino, mga tao sa bansang ito, ano ba ang deserve natin? Deserve ba natin ng blessings? Pagmamahal, pag-aruga, pag-iingat, pag-aalaga, biyaya, grasya? Deserve ba natin yan? Para ibigay yan ng Diyos sa atin? Hindi ba tayo gumagawa ng mga kasalanan? Wala ba tayong mga illegal? Hindi ba tayo chismosa? Hindi ba tayo manyakis? Hindi ba tayo mamamatay tao? Tahimik ba tayo? Law-abiding ba tayo? Maka-Diyos ba tayo? Nagdarasal ba tayo? Para i-bless niya ang bansa natin? Di ba? Tanong natin sa sarili natin, napakabait ko bang tao para pagpalain ako ng Diyos? Bigyan tayo ng isang mamumuno na i-bless niya tayo? Tandaan nyo ha, lahat ng tao, sino man yan, kontrolado yan ng Diyos. Maging ang presidente, maging anumang pamahalaan dito, dumadaan yan sa Diyos. Kung ayaw ng Diyos yan, hindi yan magiging pamahalaan. Diba? Ngayon, tanungin natin ang sarili natin, deserve ba natin ang blessing ng Diyos? Dito sa bansang Pilipinas, nagmamahalan ba tayo? Nagmamalasakitan ba tayo? Hindi ba tayo korap? Wala na bang mga siga-siga dito? Wala na bang mga marites dito? Wala na bang mga tamad? Para pagpalain tayo ng Diyos, para bigyan tayo ng pamahalaang the best? Diba? Ngayon, kung nasagot mo na yan sa sarili mo, tanungin mo rin sa sarili mo, deserve ba natin yung mga biyayang yun? O deserve nating maparusahan? Deserve nating mapalo? Kasi nakakalimot na tayo. Araw-araw na lang nagkakasala tayo. Mapapanood mo lang dyan sa TV, puro Pilipino, adik sa porn, adik sa shabu, adik sa sugal. Ang tatamad, napakaraming tamad, napakaraming suwail na anak,
Napakaraming pabayang ama, ina. What are we expecting? Sa tingin mo ang Diyos na nakakakita sa atin pagpapalain niya ang Pilipinas kung tayo mismo, di ba? Kung tayo mismo makasalanan. Ako, ikaw, pare-pareho lang naman tayo. Ngayon, ba't tayo naghahangad ng best country? Ba't tayo naghahanap ng best future, di ba? Deserve ba natin yan? Tanong nyo sa sarili nyo. Huwag kayong makipag-away sa mga kapwa ninyo. Sa sarili nyo mismo itanong yan. Sarili nyo mismo mo yung awayin ninyo. Bakit hindi tayo pinagpapala ng gusto nating mga tao? Naghahangad ka ng great leader, the best leader. Hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. Ibibigay ba yan ng Diyos sa'yo kung nakikita niyang yung bansang mong yan ay dapat nga paulanan ng apoy yan eh. Di ba? Hindi ko lang alam, baka pag sa langit nag-uusap-usap yung mga anghel, baka nagtitimpi rin yan sa atin eh. Baka sabihin nila, dapat sinusunog na yung buong Pilipinas eh. Di ba? Sa totoo lang, wala sa gobyerno, wala sa mga nagiging pinuno rin yung mga problema na dinadanas natin eh. Nag-uumpisa yan sa mga sarili natin. Promise. Kung ano yung pamahalaan, sino yung mga nakatalaga dyan, naupo dyan, bulag ba ang Diyos na wala siyang ginagawa sa mga yan? Niloob niya yan. Inalaw niya yan. Diba? Kaya kung may mga reklamo tayo, bagulbul tayo, siguro sa kanya natin yung sabihin. Diba? At ano yung solusyon dyan? Sasabihin niya, tumingin ka sa salamin anak, tingnan mo ang sarili mo. Deserve mo ba na pagpalain kita? Pagpalain ko ang pamilya mo, ang bayan mo, ang bansa mo. Tingnan natin yung ating mga sarili. Ngayon, share ko lang to ha. Yan yung naobserbahan ko. Kaya sabi ko, we're not going to a better place, a better country. Wala yan kasi hindi naman sinabi sa Biblia yan eh. Ako kasi biblical ho ako. Maswerte na lang tayo kung nakakadama tayo ng kaginhawaan sa ngayon. Pero in the future, there's no better future. Papunta nga tayo sa hukom, di ba? Papunta tayo sa pagdating ng Diyos, kung saan hatulan niya ng lahat. Lahat ho tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos base sa ating mga ginawa, base sa ating mga pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay kulang sa pagsasagawa, sinasabing mo maka-Diyos ka, makatao ka, pero hindi mo yan isinasagawa, kulang yan. Hindi sapat na mabait ka lang, hindi sapat na naniniwala ka lang. Kailangan isinasapamuhay mo yan. Bilang public servant, napakalaki ng responsibilidad rin namin na ginagampanan. Dahil lilitisin tayo ayon sa ating mga ginawa. Harap tayo sa hukuman ng Diyos, wala nang palakasan dyan. Mismo ang Diyos nang lilitis sa atin. Lahat tayo ay pantay pagdating ng araw. Sadyang may mga nauuna lang, namamatay, naunang nawala sa lupa. Pero lahat tayo papunta doon. Kaya anong dapat natin gawin ngayon? Huwag niyong mahalin yan kung anong meron kayo ngayon. Enjoy nyo lang ang buhay accordingly. Dapat according to the Bible palagi. Napakahirap sundin, napakahirap magpakabuti. Pero life is short. Kailan ka pa magpapakabuti? Kapag lumabas na yung kaluluwa mo sa katawan mo, humarap ka na sa judge. Diba? It's too late. May mga bagay na ang Diyos lang talaga at ikaw ang nakakaalam. Gaya ko, hindi ho ako perpektong pulis. May mga bagay na alam ko ang Diyos na lang ang nakakaalam at ako. At naniniwala rin ako ng Diyos sa huli, siya rin lang ang liliti sa akin. At naniniwala ako na siya naman ang aking Savior. Ganun naman tayong lahat. Tanggapin natin na may Diyos. Humingi tayo ng patawad sa Kanya. Humingi tayo ng gabay, wisdom. At tandaan nyo, hindi tayo makakapiling ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad. Patawarin mo lahat ng nagkasala sa'yo. Kahit pa yung makaaway mo. Kahit hindi mo sila lapitan, kumprontahin. Makita mo lang sila sa loob-loob mo. Sabihin mo, pinapatawad na kita dahil pinatawad ako ng Diyos. Ganun lang. Hindi naman tayo hinahanapan ng perfection ng ating Panginoong Diyos. Alam niya yan, siya yung lumikha sa atin. Alam niya yung mga kapasidad natin. Pero makita niya lang na ginagawa natin yung tama. Dahil meron tayong takot. Naniniwala tayo sa Kanya. May respeto tayo sa Kanya. Makita lang ng Diyos na meron tayong ginagawang effort para masunod siya. Bahala na siya sa atin. Kaya please lang mga kababayan ko, huwag na tayong mag-away-away. Especially pagdating sa politika. Nakakarindi na, ang daming nag-away-away. Ang dahilan, politika pa rin. Wala na tayong magagawa dyan. God is in control. Kung sino man yung nandyan, God allows it, di ba? God bless po. At sana
ipagdasal nyo palagi ang PNP. Ipagdasal nyo lahat ng kababayan natin, mga barangay, mula sa pinakamababang ranggo, pinakamababang posisyon hanggang sa presidente. Ipagdasal po natin. Kapag nakita po ng Diyos na tayo ay may pusong dalisay, malay nyo, pagpalain niya itong Pilipinas bago niya gunawin, di ba? Sige po, balik na tayo sa trabaho.